Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito. Tinatanong po niya rito kung possible pa ba na maganap or matuloy ang inaabangan po nating Bitcoin halving. Yan, kasi ayon po sa kanya ay halos lahat naman daw po tayo dito. Ayan, ay nakaabang na dito sa nalalapit na isang malaking kaganapan dito sa buong crypto market na Bitcoin halving event. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi ko naman po rito ay oo naman po, tuloy na tuloy ang Bitcoin halving na yan. Yan, pero sa mga hindi pa pula nakakaalam kung ano nga ba yung Bitcoin halving na yan ay isa po itong major catalyst na magdudulot ng positibong impact. Hindi lamang po kay Bitcoin, hindi lamang ibig sabihin na nakapangalan yung halving event na ito kay Bitcoin ay si Bitcoin lamang yung makikinabang rito. Yan, lahat po ng cryptocurrency ay makikinabang rito. Maski meme coin pa yan ay makikinabang na rin dito. Aangat na rin po yan. Yan kasi yan po talaga ang impact ng isang major catalyst. Kaya kung pag naganap na po yung Bitcoin halving na ito ay magdudulot ito ng price surge or pag-angat sa presyo sa buong cryptocurrencies. Ayan, aangat po yan. Yan, pero posibleng hindi po gaanong magiging matindi yung impact niya sa unang araw. Magkakaroon muna ito ng possible po na magkaroon muna ito ng delay ng ilang araw. Yan, yung kung minsan ay aabot pa ng ilang linggo. Yan, pero yung impact po talaga ng Bitcoin halving event na ito ay posible pong umabot hanggang sa taong 2025. Yan po talaga yung kung saan magkakaroon ng matinding impact ang Bitcoin halving event. Yung parang umpisa lamang po na ito, yung yung petsa, yan ay magaganap po sa mga April 19 or April 20 po yung posibleng kaganapan ng Bitcoin halving event na ito. Ito po ay makakaranas ng price surge. Yan, dulot po ng yung majority rito ay dulot po ng hype. Ayan, maraming or magdudulot ng interest, yan, mga investor interest, kaya aangat ito. Ayan. Tapos kapag umangat na ito ay hindi pa ito yung kanyang pinakamataas na aakyatin na presyo or hindi pa ito yung talagang pinaka-impact ng Bitcoin halving event na ito. Katulad din po ng nangyari sa spot Bitcoin ETF. Yan, nung nagkaroon ng launching yan or approval ang spot Bitcoin ETF ay nakaranas pa po yan ng pagbagsak. Ayan, nag-collapse po siya or nag-price crash po siya. At taliwas po yan sa inaasahan ng karamihan na kapag nagkaroon ng approval ay sasabog ang buong crypto market. Yan, pero yun ay bumagsak. Pero sa paglipas po ng mga araw, mga linggo, ay dyan po nag-take effect yung spot Bitcoin ETF. At dyan po siya umangat ng umangat. Ayan. Kaya malamang ay ganito na rin yung mangyayari sa Bitcoin halving event natin. Yan, pero yung base po kasi sa mga historical performance ni Bitcoin sa mga nakalipas na halving ay kapag nagaganap po kasi yung Bitcoin halving ay nakakaranas ito ng matinding pag-angat sa presyo kaagad. Kaya ayan, pero ngayon ay hindi natin alam kung ganyan na rin yung mangyayari ngayon. Pero sa tingin ko ay ganyan po siguro, mataas ang posibilidad na ganyan na rin yung mangyayari dito. Pero yan, pagkatapos po ng Bitcoin halving event ay asahan po natin na pagkatapos po nitong magpakita ng or
magpakita ng isang price surge ay makakaranas po tayo ng correction dito. Yan, sabi ng ilang mga crypto experts ay malamang ay makakaranas tayo ng price correction. Ayan, kasunod ng pagkatapos ng Bitcoin halving event na ito ay makakaranas tayo ng correction. Ito ay malapit sa mga katapusan ng taon na ito. Siguro mga buwan ng mga September, October, ayan, or baka mag-uumpisa pa yan sa July, August, September, October, ayan, at saka November, ayan, or baka umabot pa ng December. Yan ang kanyang correction na ito. Isa daw po itong magiging matinding price correction. Or yan, pero yung sabi ng iba ay hanggang October lang. Ngayon ay sabi naman ng ayan, pagkatapos po ng matinding price correction na ito ay ayan, dito na talaga magti-take effect yung Bitcoin halving event. Yan, sa buwan po ng November to December or umpisa ng taong 2025. Ayan, dyan na po mag-uumpisa yung kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, yan na po yung masasabi natin na market bull market. Yan. Yan na po yung masasabi natin bull market. At magsisiakyatan na po lahat yan. At hanggang yan 2005 mga September to October. Yan, hanggang malamang hanggang November pa ng taong 2025 ay dyan na po talaga magpapakita ng matinding performance ang buong crypto market. Dyan na po sila dyan po nila aakyatin yung kanilang mga peak price or yung kanilang yung kaya nilang yung pinakamataas na kaya nilang akyatin na presyo, kung saan ay dito na po sila magtatala ng kanilang panibagong all-time high bago po sila bumagsak. Kaya ayan, kaya kung siguro sa katapusan ng taong 2025 or umpisa ng 2026 ay dyan na po ulit, dyan na po magti-take over ang bearish market. Ayan, babagsak na ulit ang buong crypto market. Kaya ayan po ang analysis ng karamihang mga crypto expert. At yan po kasi ay nakabase sa previous performances ng mga ni Bitcoin or ang buong crypto market kapag nagkakaroon ng Bitcoin halving event. At ayan, pagdating po rito ay masasabi ko po kay crypto na syempre walang makakapigil po sa Bitcoin halving event na yan. Walang kahit sino man ang makakapigil nito or walang makakapag-utos nito na ipatigil ang Bitcoin halving event na ito. Kasi yung Bitcoin halving event na ito ay nakaprogram na po ito kay Bitcoin na sa kada paglipas po ng 4 na taon ay magkakaroon ng Bitcoin halving event. Tuloy-tuloy po yan. Yan kasi yan na po yung nakaprogram dyan. Unless na may access yung wala na po kasing may access sa program ni Bitcoin. Kaya nga siya tinawag na decentralized. Kaya walang kumokontrol dito. Kaya ibig sabihin walang tao na yung walang developer o walang programmer na may control sa kanyang program. Ayan, kaya yung gumawa nito na si Ginoong Satoshi Nakamoto ay ayan na nga, naglaho at siya na po ay tuluyang nawala. Kaya ayan, isa ng kaya tinatawag na fully decentralized si Bitcoin. At yan yung program na ito ay yan nga, gaya ng sinabi ko kanina, ay sa kada 4 na taon ay kanyang isinasagawa ang Bitcoin halving event na ito. Kaya walang makakapigil po. Ayan, talagang magaganap po yan pagsapit ng April 19 or April 20. Ayan, yung kanyang yung Bitcoin halving event po kasi na ito ay paiba-iba po yung petsa yan ng iba't ibang mga sources kung kailan magaganap ito. Pero yung pinaka-close or pinaka-expected na inaasahan ng karamihan ay magaganap po ito sa April 19 or April 20. Kasi yung program dito sa Bitcoin halving event na ito ay ito po ay nakadepende sa bilang ng blocks na namimina.
Kaya ayan kasi may mga time naman po kasi na bumibilis yung pagmimina sa mga blocks na ito at meron din yung time na bumabagal yung pagmimina sa mga blocks na ito. Kaya kung pag bumibilis ay syempre mas napapaaga yung estimated date kung kailan magaganap yung Bitcoin halving. Pero kung pag bumabagal naman po yung pagmimina sa mga blocks ay syempre medyo tumatagal yung expectation kung kailan magaganap ang Bitcoin halving event. Pero ayan, yung pinakamalapit po na inaasahan ng karamihan kung kailan magaganap ang Bitcoin halving event ay sa April 19th or April 20 ng taong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.